Ngayong araw maga kami umalis ng bahay dahil ngayon yung schedule ni Kuya Mac for CT scan. Bali mga 11 AM nakadating na kami dito sa ospital. Then umupo na muna kami dito sa may Gedli habang hinintay namin si Kuya Edmar. Actually kaya nga pala namin ipapa CT scan ngayon si Kuya Mac para malaman natin kung nag-i-improve ba o effective ba yung paggagamot niya. Bali nakwento ko nga pala last time na may nakitang bukol sa loob ng bituka ni Kuya Mac na kailangang lusawin. Kaya siya nag-undergo sa chemotherapy. And so far okay naman at naka 4 cycle na siya. Then next week pang 5 session na. O diba napakabilis lang. Sa mga punto na to, tamang kwentuhan lang muna kami ni Kuya Mac habang hindi pa siya sinasalang. And naka-fasting nga pala siya simula kaninang alas 7 ng umaga. Madami din nakakapansin na lalong pumayat si Kuya Mac. Para sa mga bagong viewers at hindi nakakaalam, naka-colostomy bag po si Kuya Mac kaya hindi siya masyadong nakaka-absorb ng nutrients. Kaya isa din to sa mga dahilan kung bakit pumapayat si Kuya Mac. Then pangalawa naman dahil siguro sa epekto ng paggagamot niya. Mostly talaga sa mga patient na may colon o colorectal cancer. Napapansin ko na talagang bumabagsak yung katawan nila. Pero once na nagamot o nalabanan nila yung sakit, may babalik din naman yung dati nilang katawan. Anyway, abutin nga pala ng 30 minutes yung procedure. Kaya inaya ko na munang kumain si Kuya Edmar. Sa mga laging nanonood ng vlogs ko, dito talaga kami madalas kumakain sa may Don Roberts Canteen. Sobrang sarap kasi ng mga pagkain nila dito tapos napaka-affordable pa. Then kumuha na nga din kami ng mga tiltilan dito sa may Gedli. Actually, mabilis ang kain lang to. Kaya pagka-serve ng mga pagkain, kagana din kami kumain ni Kuya Edmar. Tara, manganta mo. Pagkabalik namin sa ospital, natapos na din magpa-CT scan si Kuya Mac. With contrast nga pala yung CT scan niya kaya pinagpahinga muna siya ng mga 15 minutes. Then tinanggal na din ni ma'am yung heplak ni Kuya Mac sa kanyang kamay. Baling resulta hindi ko pa alam kung kailan lalabas. Pero dapat dala-dala na namin yan sa follow-up check-up ni Kuya Mac para makita na ni Doc kung may nag-improve ba. Kaya sana ipagdasal natin na magandang kalalabasan ng resulta. Bago nga pala kami umuwi may naskaso muna si Kuya Edmar sa may accounting. Kaya naghintay na lang kami ni Kuya Mac dito sa may Gedli. Duman na nga din kami dito sa may 7-Eleven para bumili ng hot coffee. Hindi kasi kumpleto yung araw ni Kuya Edmar nang hindi nakakainom ng kape. Kaya lagi siyang walang tulog dahil sa kakakape. Then ako naman bumili na lang ako nitong paborito kong ice cream for dessert. Sa mga punto na to tamang bilang lang si Kuya Mac sa mga sukli niya. Tignan niyo naman at may pagpiling pa. Kailangan nga palang uminom ng maraming tubig ni Kuya Mac dahil nga with contrast yung ginawa sa kanya. Then nagaya na nga din siya umuwi kaya naglakad na lang kami papunta sa may parking area. Kaya sa mga nagtatanong at nangangamusta kay Kuya Mac, ayun po siya ngayon malakas pa rin naman yung katawan niya. At mayabang pa rin kung maglakad parang action star. Dito nga pala sa bandang tulay medyo traffic dahil may pasok na. Then pag uwi namin ng bahay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Time check 7 o'clock PM. Ngayong araw nga pala yung birthday ni Tito Jimmy kaya pumasyal kami kina Tita Marga para makipag-birthday. Bali nag-order lang sila ng pansit palabok sa may Susie's Cuisine dahil kami lang din naman yung mga kakain at bisita. At saka nga din sila nagpaluto ng sisig at bumili ng ice cream. Paalay pa kay guys. Tama tangas bayan tang tufok may tangas bayan ha. At yun naman ang update for today's video and see you on our next one.